ang unang halik ni Arthur Lewin at Tesha Erelet. At mukhang hindi lang simpleng halik ang ginawa dito ni Tesha mga lads dahil malakas talaga ang loob ng prinsesa ng Kingdom of Eleanor. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lads at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito sa isang flashback kung saan nakita ni Tesha ang napakalawak na Infernus Cage na ginawa ni Lucas. Kaya siya ay napaisip kung ayos lang kaya ang kalagayan ngayon ni Arthur. Dahil kahit siya pa yun, alam niyang hindi madali ang manalo sa laban kung dalawa lang sa pinakamahinang elemental ni Arthur ang ginagamit niya. Biglang umatake si Cortez gamit ang nagliliyab niyang espada na kaagad namang nasalag ni Tesha kung kaya't nagkagit-gitan ng kanilang mga weapon habang umaapaw ang kanilang mana. Habang nagkasubukan ng lakas, pangiting sinabi ni Curtis na isang masamang pag-uugali na lumingon palayo sa kalaban sa gitna ng laban, Princess Tesha. Kaya napasmirk na lamang si Tesha at bigla niyang binitawan ng kanyang puwersa upang magkaroon ng out of balance si Curtis na makikitang isa na magandang pagkakataon para kay Tesha na umatake. Ngunit nagawa pa rin makabalik ni Curtis at mabilis na sinangga ang atake gamit ang nagbabaga niyang panangga. Subalit ang hindi alam ni Curtis ay gumagawa na pala si Tesha ng malarasin na kapangyarihan at isa rin itong magandang pagkakataon dahil at this moment walang vision si Curtis dahil sa shield na nakakover pati mata niya. Kaya pangiti na humingi ng apology si Tesha habang iniipon ng napakalakas na hangin sa kanyang kamay. Ngunit bigla na lamang nakaramdam ng bigla ang pass out sa katawan si Tesha kaya ang atake na isang pagkakataon na sana upang tapusin ng laban ay unti-unting humina ngunit nagawa pa rin ni Tesha na mapatalsik si Curtis sa lakas ng impact ng kanyang kapangyarihan. Kagad na i-rescue ni Crowder si Cortez sa pamamagitan ng pagharang gamit ang kanyang katawan, habang si Tesha ay napahawak sa kanyang solar plexus at napangisngi sa sobrang sakit sabay tanong sa sarili kung ano ang nangyayari sa kanya. Samantalang, ibinalik ni Curtis ang kanyang mga weapon sa Dimension Ring at kaagad sumakay sa likod ng kanyang band at napasabing tayo na Crowder. Siseryosohin na natin to. At gamit ang kanyang beast wheel na kapangyarihan, biglang umapaw napakatinding mana ni Curtis kung saan nagkaroon din siya ng balahibo sa muka at sinabing tulad ng kanilang napagpraktisan, gagawin natin to, Crowder. Habang napangisngi sa sakit sa abdomen, napansin ni Tesha na ang ambient mana ni Curtis at sa band nito ay parang iniipon ng dalawa ang kanilang lakas at mukhang naghahanda mga to para sa isang large-scale magic spell kung kaya't nagsagawa rin si Tesha ng incantation kung saan umapaw ang matinding mana sa kanyang kamay at unti-unting lumalabas mga naglalakihang ugat galing sa ilalim ng lupa na makikitang kahit saan magbunta si Curtis may mga matutulis na ugat na umaatake sa kanya na bigla na lamang sumusulpot galing sa ilalim ng lupa at sinasabayan pa ni Tesha ng mga air bullets upang mas lalong pahirapan si Curtis. Habang gumagawa ng mga air bullets sa ere, hinahawakan naman ni Tesha ang kanyang solar plexus at napaisip na may kakaiba talagang nangyayari sa core niya at parang hindi yata maayos ang pag-assimilate niya sa core ng Elderwood Guardian kaya naisip niya na dapat na siguro siyang sumuko hanggang maaga pa. Subalit hindi pumayag ang kabilang side ng utak ni Tesha dahil siya ang student council president. Hindi siya papayag na isipin ng kahit na sino na siya ay isang mahina, lalo na ang pagiging duwag. Kung kaya't nag-ipon ng napakaraming hangin sa kamay si Tesha at gamit ang kanyang deviant power, kinontrol niya ang mga naglalakihang ugat upang gumawa ng isang matulis na weapon para tapatan ang hinahandang large-scale magic spell ni Curtis at napasabing kaya niya itong ipanalo. Hinanda ni Crowder ang kanyang mga paa upang paghandaan ng ultimate magic spell na gagawin nila ni Curtis na makikitang isang napakamassive na apoy ang pinakawala ni Crowder towards Tesha. Subalit si Tesha ay parang tumigil ang mundo nang naramdamang pinupuluputan ng Elderwood Guardian ng kanyang core na siyang nagpatigas ng buong katawan niya. Nabitawan ni Tesha ang kanyang espada at unti-unti na siyang natutumba kaya napangisngis na lamang siya habang tinititigan ng matinding apoy na papalapit sa kanya at bago tuluyang nagsara ang kanyang mga mata, biglang lumitaw sa harapan ni Tesha si Arthur Lewin. Pagkatapos, isang malawak na pagsabog ang nangyari na parang talagang may bombang sumabog sa lakas ng impact kung kaya't hindi napigilan ni Professor Glory ang sarili na mapasigaw ng no sa sobrang pag-aalala habang nasa ere, minamasdan ng napakalawak na apoy.
Kaagad tumalon si Professor Glory at kahit nandiyan pa ang matinding usok, pinilit niya itong pasukin at kitang-kita talaga sa kanyang muka ang sobrang pag-aalala. At dito'y nakita niya ang itim na shadow na nabalutan pa ng usok. Ngunit bigla na lamang siyang napadilat sa kanyang nakita na makikitang tulalang-tulala si Professor Glory nang nakita si Arthur Lewain na niyakap si Tesha upang saluin ng atake at kitang-kita pa ang usok mula sa likod ni Arthur dahil sa tindi ng paso na tinamo nito. Nasa shocking moment pa rin si Professor Glory na napatingin sa likod doon sa Infernus Cage ni Lucas, kaya hindi niya mapigilang mapatanong sa sarili kung paanong napunta dito si Arthur. Maya-maya, dumating na rin ang ibang estudyante at sa mukha ngayon ni Cortez, sobra talaga siya nag-aalala na ipinapaliwanag kay Professor Glory na hindi naman niya sinadya. Hindi niya kasi alam na mahihimatay bigla si Tesha, kaya sinabi na lamang ni Professor Glory na alam naman niya at tama muna ang paliwanag. Kaagad inutusan ni Professor Glory ang kanyang assistant na si Dagul na ihanda ang mga natitirang miyembro ng PON upang masimulan kaagad ang pagsusuri ng pinsala. Ngunit sa utak niya, hindi pa rin mawala sa kanyang isipan kung ano nga ba talaga ang tunay na nangyari. Bakit bigla na lamang napunta dito si Arthur Lewain? Pagkatapos, nagmulat na mga mata ni Arthur na makikitang nasa kama na siya. Ngunit sa pagbukas ng kanyang mga mata, nakita niya si Selvi na nakasimangot. Kaya napatanong si Arthur kung ano ang problema ni Selvi. Ngunit bigla siya nitong pinukpok at napasabing, "Idiot ka talaga, Papa," na makikitang napangisngis sa galit si Selvi habang pinipigilan ng sarili na umiyak at napawi ka na akala mo ang lakas mo. Pero lagi ka namang muntik mamatay. Ano na lang ang gagawin ni Selvi kung wala na si Papa? Kaya parang nakaramdam ng pagkabahala si Arthur nang nakitang lumuluha si Selvi, kung kaya't napabuntong hininga na lamang siya at sinabing sorry na dahil mali naman talaga siya. Lagi na lang siyang hindi nag-iingat. Kaya hinawakan ni Arthur ang ulo ni Selvi upang sabihin na huwag kang mag-alala dahil hindi naman kita iiwan, na makikitang parang napawi ang kalungkutan ni Selvi na napawi ka. Promise mo yan, Papa, ha? May biglang kumatok sa pintuan, kaya pinapapasok ni Arthur. At ito pala ay ang direktor na si Cynthia Goodsky na napasabing hindi niya inaasahang sasagot si Arthur, pero nakikita niyang gising na pala ito. Kumusta na nga pala ang pakiramdam mo, Arthur Lewain? Nasagot naman ang ating bida, medyo nag-aalala dahil mas madalas niya nang nakikita ang direktor sa paaralan na to. Kaya wika ng direktor, mukhang ayos na talagang pakiramdam mo. May gaana ka nang sumagot ah. Kaagad na tinanong ni Arthur kung kumusta na si Tesha. Ngunit ang direktor ay parang malungkot na napasabing, well, ang good news, mas okay ang kalagayan ni Tesha kaysa sayo. Sa ngayon, na mabilis namang sinagot ni Arthur, ito ay dahil sa beast wheel, diba? Hindi kinaya ng kanyang katawan na i-handle ito. Kaya bigla ngang napa-serious mode ang direktor na napatanong, paano mo nalaman? Pinilit ni Arthur na itayo ang sarili, ngunit hindi pa rin kaya ng katawan niya at ipinaliwanag na dahil siya mismo ang nagbigay sa beast wheel na yon, kaya siya dapat ang tutulong kay Tesha sa proseso ng assimilation, pero sa lagay niya ngayon, mukhang hindi niya pa kakayanin. Tahasang sinabi ng direktor na hindi, sobrang sobra ng ginawa ni Arthur at kasalanan niya ito dahil inilihim niyang tungkol sa beast wheel ni Tesha. Nasa stage siya ng assimilation process kung saan doon siya pinakamadaling masaktan. Kung sinabi lang sana niya kay Professor Glory, baka naiwasan pa ito. Kaya sobra talaga siya nagpapasalamat kay Arthur. Sa sakripisyo na ginawa nito, mailigtas lang ang kanyang disciple. Kaya nagulat nga ang ating bida na biglang nalungkot at napasabing, tumigil ka nga, para naman ako mamamatay sa mga sinasabi mo. Kaya napatawa na lamang ang direktor. Tumayo ng direktor para umalis at sinabi na nakikipag-ugnayan na siya sa pamilyang Maharlika, pati na rin sa pamilya ni Arthur at paparating na sila, kaya mas mabuting magpahinga muna ito habang hinihintay sila. Kaya napathumbs up na lamang ang ating bida at nagpasalamat sa direktor. Nasa labas na ng pintuan si Director Goodsky at sinabing, sigurado ka bang ayaw mo talagang pumasok? It's turn out na nasa labas lang pala ng pintuan si Tesha, nag-aalangan na pumasok dahil hindi niya pa kaya. At saka, kailangan munang magpahinga si Arthur, kung kaya't bigla siyang inakbayan ng direktor at sinabing, tara, pagsaluhan natin ang mga masasarap na dessert na dinala ko kanina habang kinukuha mo pa ang lakas ng loob. Kaya habang papaalis, napasulyap na lamang si Tesha sa pintuan ng kwarto ni Arthur.
Kinabukasan, sa pagising ni Arthur ay kaagad niyang nakita ang blur na mukha ng kanyang pamilya at dito'y naalala niya nung una niyang nakita sina Alice at Trey nung kakasilang pa lamang niya. Napatanong si Alice kung kumusta na ang kalagayan ng anak nila. Na makikita sa mukha ng kanyang pamilya ang pag-aalala. Nasagot naman ni Arthur, mas okay siya ngayon at humihingi siya ng sorry sa laging pag-aalala para sa kanya. Astig na napawika itong si Ellie na mukha kayatang wasak Big Brother. Kaya napasagot na lamang si Arthur na salamat pala sa mabait at taus-puso mong salita, kapatid kong siga, na may malutong na bibig. Ngunit bigla namang binulgar ni Ray na tunog siga lang yung kapatid mo, pero umiiyak yan na parang tinalo pa ang mama mo. Kaya inis na inis tuloy si Ellie dahil nag-promise pala itong si Ray na hindi niya ito sasabihin sa harap ng kapatid niya. Napatanong si Alice kung paano humantong ang lahat na nagkasakitan kayo sa unang araw pa lang ng eskwela. Nabangiti namang sagot ni Ray, ano pa, mukhang nakakita kaagad ang anak nila ng school fight sa unang araw pa lang. Nabangiti namang sinabi ni Arthur, mas mabuting tingnan rin ng kanyang ina kung ano kaya ang naging mukha ng kalaban niya. At biglaan na lamang napatawa ang tatlo. Subalit itong si Alice ay hindi na nakapagsalita na parang napatulala habang iniisip kung ano ang nagawa ng anak niya. Sino naman ang kawawang batang nabura ng anak niya sa mundo? Ngayon, kailangan na nilang lumipat ng matitirhan. Mas mabuting maninirahan na lamang sila sa ilalim ng lupa kasama ang mga dwarf. Kaya naman niyang tumulong sa pamamagitan ng pagpapagaling sa mga minirang duwende. Pero nag-aalala siya para kay Ellie. Biglang sinabi ni Director Goodsky na nagbibiro lang si Arthur and Mrs. Lewayne at dito pinakita ang pamilyang maharlika ng mga elves na may dalang prutas at bulaklak para kay Arthur. Kaagad nagulat si Ray at Alice nang nakita ang hari at reyna ng Kingdom of Eleanor, kung kaya't kaagad silang nagbow upang magbigay ng respeto dahil ikinararangal nilang makita ng personal ang majesty ng Kingdom of Eleanor. Biglang hinawakan ni King Alduin ang balikat ni Ray at sinabing mas karangalan nila dahil finally nagkita na rin sila ng mga magulang na nagligtas ng kanilang anak na hindi lang isang beses kundi pangalawang beses na. Ibinigay rin ni Queen Muriel ang bulaklak kay Alice at napasabing, tama, ang kanilang pagkikita ay dapat matagal na sana nilang ginawa. Ipinakilala din ni King Alduin ng kanyang ama na si Varian, ang former king ng Eleanor, at ang kanilang anak na babae na si Tesha. Kaagad nagpakita ng paggalang si Tesha by bending her knee for courtesy upang magpakilala na siya si Tesha Erelet, ang kaibigan ni Arthur, at masaya siyang makilala ang mga magulang nito. Ngunit biglang natahimik sina Alice at Ray na parang nablangko bigla ang utak nila, kung kaya't tapatingin silang lahat kay Arthur. At dito'y nagkatinginan sa isa't isa si Ray at Alice na parang iisa lang ang nasa isip nila. Habang si Arthur ay nag-aalala na kung ano kaya ang nasa isip ngayon ng mga magulang niya. Mabilis na hinawakan ni Alice ang kamay ni Tesha at sinabing natutuwa rin sila na sa wakas ay nakilala na nila si Tesha. At maraming beses nang naikwenta sa kanila ni Arthur ang patungkol kay Tesha, na agad namang naniwala si Tesha sabay sabing, talaga? Masayang sinabi ni Alice na syempre naman at nakakagaan daw sa loob para sa kanila na malaman na may isang kasing responsable na gaya ni Tesha na laging nasa tabi ni Arthur, at pabulong na sinabi ni Alice na ngayon at sa mga darating na panahon sa tabi ng anak niya, kaya bumulusok tuloy sa pamumula si Tesha. Samantalang, casual namang napatanong si Varian kung kumusta na ang bata niya. Wika ni Arthur na medyo nag-aalala lang naman siya kung ano kaya ang pinag-uusapan ng mga magulang niya at ng mga magulang ni Tesha. Kaya napatugon nitong si Varian na mag-relax ka lang bata dahil ang pinaka-worst na pwedeng mangyari ay magiging grandson-in-law na talaga kita. Nakaagad namang hinawakan ni Tesha ang balbas ni Varian para patahimikin ang lolo niya. Namumula na naglalakad si Tesha papunta sa tabi ni Arthur at sinabing humihingi talaga siya ng sorry sa lahat ng ito dahil sinabi niya sa mga magulang niya na huwag nang pumunta, pero hindi sila nakinig kahit kasalanan naman niya ang lahat simula pa lang. Biglang napahihem itong si Ellie at maangas na sinabi, so ikaw pala ang babaeng iniligtas ng kapatid ko kahit ikapahamak pa ng buhay niya. Napangiti si Tesha at sinabing, ikaw si Ellie diba? Ang nakababatang kapatid ni Arthur, ang ganda mo pala kaysa sa inaakala ko. Nasagot naman ni Ellie, salamat na lang dahil alam kong hindi ka rin papahuli. Sinabi ni Arthur kay Ellie na si Tesha nga pala ang nagbigay ng bow na yan sa birthday mo. Kaya parang nahiya tuloy si Ellie na napasabing, talaga, salamat nga pala.
Kaya sobrang saya ni Tesha at sinabi na walang anuman Ellie. Masaya akong nagustuhan mo ang regalo ko. Ngunit bigla na lamang napatanong si Ellie kay Arthur kung sino ang mas maganda, siya or ang babae na ito. Nasagot naman ng ating bida, pareho naman kayong pangit para sa akin. Kaya napasabi na lamang ang dalawa sa kanilang isipan, pasalamat ka, may sakit ka. Biglang napatanong si Arthur kay Varian kung nagkaroon ba ito ng pagkakataong matingnan ng manacor ni Tesha. Wika ni Varian na sa kabutihang palad, mas mukhang compatible ang katawan niya sa beast core na yon kaysa sa'yo noong una mong assimilation. And by the way, paano mo nga pala nagawang makuha ang beast core ng isang Elderwood Guardian? Napangiting sagot ng ating bida, syempre sa pamamagitan ng pagpatay ng isang Elderwood Guardian. Samantalang, bigla namang napaahem ang direktor at sinabing ayaw niya mang gambalain ng ganito kaaya-ayang tagpo pero kailangan muling masubaybayan ang assimilation process ni Tesha. At saka, mayroon pang ilang bisita na naiwan sa labas dahil sa maximum capacity ng kwartong ito na makikitang nasa labas lang pala ang Healthy family, sina Elijah at Professor Glory at kahit si Princess Kathleen na naka-nonchalant face ay bumisita rin kay Arthur. Wika ni Arthur na pagkatapos umalis ng kanyang pamilya kasama si Tesha at ang kanyang pamilya, patuloy pa rin siyang nakatanggap ng mga bisita buong maghapon at yung iba na dumating ay humihingi ng paliwanag kung ano nga ba talaga ang nangyari na makikitang gusto talagang malaman ni Professor Glory kung paano ginawa ni Arthur ang ganun. Habang ang mga kasamahan niya sa disciplinary committee ay nagpapaliwanag, lalo na itong si Curtis na siyang may kasalanan kung bakit siya na hospital. Habang ang iba naman daw ay dumating dahil sa tunay na nag-aalala sa kalagayan niya, na makikitang si Princess Kathleen ay nagdala ng sandamakmak na pagkain para kay Arthur at si Gideon naman ay nagdala ng kakaibang gamot. Wika ni Gideon habang papaalis na sa kwarto ni Arthur na kapag nakabawi na ito ng kaunti, dapat nitong dalawin ng personal training room. Kaya napatanong ang ating bida kung paano ito nalaman ni Gideon. Sinabi ni Gideon na tumawag sa kanya si Director Goodsky na humihiling na gumawa siya ng ilang training artifacts para kay Arthur. Kaya parang nagtataka ang ating bida na ginawa lang yun ni Gideon ng ganun lang at walang kapalit. Na seryoso namang sagot ni Gideon, anong tingin mo sa akin? At saka bukod pa dyan, ngayon may utang ka na sa akin. Sabay tawa at kaagad umalis. Pagkatapos, napabuntong hininga na lamang ang ating bida dahil sa wakas makapagpahinga na talaga siya. Ngunit bigla nga niyang narinig na mayroon na namang pumasok at akala niya bumalik si Gideon. Ngunit si Tesha pala ang pumasok sa kwarto niya. Napangiti si Arthur nang nakita si Tesha at napatanong kung natapos ba nito ang session sa assimilation. Wika ni Tesha na nagpapagaling pa rin kasi naman siya. Kaya gusto ni Master Goodsky na tumigil muna siya ng mas maaga. Naging masaya si Arthur na marinig ang ganoong balita dahil siguradong mas mabuti yun at kinumusta niya ang pakiramdam ng core ngayon ni Tesha na wikang naranasan mo ba ulit ang sakit tulad dati o baka may nararamdaman kang kahit anong uri ng pressure. Sinabi ni Tesha na muntik nang mamatay si Arthur ngunit siya pa rin ang inaalala nito. Naalala niya tuloy na ganoon rin si Arthur nung iniligtas siya nito mula sa mga bandido. Biglang sumakit ang likod ni Arthur kaya kaagad nag-alala si Tesha. Wika ng ating bida na nahihirapan pa rin siyang gumalaw pero ayos lang naman siya. Kaya huwag nang mag-alala si Tesha para sa kanya. Napaduko si Tesha at seryoso talaga ang mukha niya na parang may lakas na loob siya kung ano ang gusto niyang sabihin kapag sila lang dalawa ni Arthur. At sinabing alam naman niya na gagawin yun ni Arthur pero hayaan mo na akong humingi ng tawad. Ngumiti lang ang ating bida dahil sinabi niya na huwag nang humingi ng tawad si Tesha sa ginawa niyang pagliligtas muli dahil tapos na, nangyari na. Subalit si Tesha ay biglang sinabi na hindi dahil doon dahil gusto kong mag-take advantage sa'yo. Kagaya nito, sabay halik kay Arthur at hindi lang simpleng halik ang ginawa ni Tesha dahil parang nag-deep dive talaga siya sa labi ng ating bida na makikitang napadilot sa sobrang gulat si Arthur Lewin. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lads. Huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!